Hello po, kumusta na po kayo? Ipinapakita po natin ulit yung ating mais na NK6410. Ito po ay tinanim natin noong November 3, November 26 na po ngayon, kaya 23 days na po siya. Ang bilis po lumaki. Ito po, nagpapatubig tayo ng ikalawang beses. At para makita nyo kung paano natin palakihin at padamihin yung bunga ng mais, ito na po yung video na pinapakita natin para may share natin sa mga kaparehas na farmer na nagtatanim po ng mais. By the way, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, para matuto pa kayo, marami kayong malaman, mag-subscribe na po kayo para mapabilang po kayo sa mga magagaling na farmer na membro or na subscriber na ng Tech Pupok. So, ito po yung ating mais na 6410 ng NK. Ito po palang mais na to, inuuod na rin, kaya huwag kayong maging kumpiyansa na hindi porket ito BT corn o hindi na-sprayan, exempted kayo sa uod. Nag-evolve na rin or nagbago na rin yung mga uod, naging mas matindi po sila. So yung pagpaputubig po natin, flooding po, yung pong ginagamit natin na makina, distress po yan, ang diameter na yun po, Kubota ER40 yan na Kubota, yung 6 na litro maghapon po yan, naka minor lang po siya. At malakas yung buga niya ng tubig. Ating share sa inyo yung ating ginawa dito. Makita nyo, maaga akong nag-spray ng pamatay damo, kaya kita nyo, patay na yung mga damo. Noong 18 days nito, nag-spray na ako ng pamatay damo. At nung 20 days, 21 days nung nag-abona ako ng pangalawang beses, yan ang natira na lang ay yung winner. Natunaw na po yung Viking Ship Urea. Ako ay nag-spray ng pamatay damo na maaga para hindi lumaki yung damo. Hindi kagaya nung aking kapitbahay. Ayan, kung nakita nyo, 80 NK din yan, kaya mas nauna sa akin yan. Kaya lang, ito, linampasan ko na siya. Mas nauna sa akin yan ng 2 araw. Makapal po yung damo dyan, nag-spray na rin siya, pero ako hindi ko hinintay na kumapal yung damo. Sa katunayan, yung nauna sa akin ng 1 linggo, dun sa bandaron, na 100 meters ang layo, halos parehas na lang po kami. Alam niyo po kung bakit. Nag-spray na po kasi ako ng Power Grower at saka Anaa nung 20 days. Kaya hindi pa ito napapatubigan, ang lalapad na nung dahon at halos salubong na lahat yung mga dahon. So makikita niyo kung gaano kaganda yung foliar na Power Grower at Anaa. Napakaganda po. Ito palang tindig ng mais, itong tindig at kapal ng mais sa nakikita nyo ngayon. Ayon po sa aming karanasan, pasok na po siya sa kung ang target natin ay 13 tons per hectare, pasok na po siya. Kasi ang kapal po ng ating mais, tapos naalagaan siya at nalagyan siya ng fertilizer na maaga, kaya makaka-forma siya ng maaga. So makita nyo, ilan pa lang yung dahon na lumalabas, pero malalaki na po yung dahon na lumalabas kasi maaga tayong nag-abono, maaga din tayong nagpatubig, at yung pag-spray natin ng Power Grower at Anaa, timing. Kaya makikita nyo, bumubuka, wala pang gatuhod, ang laki ng mais, malalapad na po yung dahon. Ganyan po ang gagawin ninyo kung gusto nyong umani ng malaki sa mais. Kasi pag malalaki ito, malalaki din ang bunga. So 20 days po siya nung nag-spray tayo ng Anaa at Power Grower. Ang isusunod natin na i-spray dito sa 30 days, paghahaluin natin yung Power Grower at saka yung BB Tol. Sa ika 45 days,
solo power grower na lang or anaa ulit at power grower. So titignan natin kung anong pagbabago, gaano niya palalakihin yung bunga ng mais nito. By the way, alam naman po natin na yung pataba ay talagang ubod ng taas ngayon. Yung ginagamit ko na Viking Ship urea, yung Viking Blue, ang isang kaban po nun ay halos 2,600 na yung isang kaban. Ang nailagay ko na po dito yung mahigit mahigit kalahating hektarya na tinamnan ko ng mais. Ang expected ko na may lalagay dito mga 6 na bags ng kwan. Hindi ako gumamit ng triple 14. Ang ginamit ko yung Yaramila. Aking susubukan kung anong epekto niya sa mais. Ang ganda niya sa gulay at aking susubukan naman kung ano ang epekto niya sa mais. So makita nyo kung gaano siya kakapal ang lalapit po ng puno, ang lalapit. So okay lang yan dahil nakaporma na po siya. So ulitin ko, etong tindig na yan, yung kapal na yan, kung mabubuhay lahat yan at bubunga yan, halimbawa kung ngayon ay anihan, sigurado na labas tayo. Pasok tayo sa 13 tons. Pero ang target natin ay 16 tons. Ang target natin. Titignan natin kung malalapitan natin yung record na yon. Susubukan nating lapitan yung record na yon. At sa ganda nitong mais, siguro lalapit tayo doon. So sa mga gustong magtanong, gustong matuto, lagi po kayong manood ng ating mga video. Kahit hindi po kayo mag-subscribe, okay lang po. Basta panoorin nyo yung ating mga video para matuto kayo. At sana i-share nyo rin. Kahit hindi na kayo mag-subscribe, i-share nyo po yung ating video. I-like nyo po para pag nilike nyo kasi parang mag-i-stay yan sa nyo. Para kung gusto nyong panoorin, kung mayroon kayong gustong malaman na hindi nyo nakuha sa aking sinabi, hindi nyo naintindihan, pwede siyang balikan at panoorin ulit. Ganun po yung pag-aaral, hindi po nyo makukuha ng isang beses lang. Paulit-ulit po yan bago kayo matututo, bago kayo magiging magaling. Pero magkakaroon kayo ng talagang kaalaman na hindi lang sa ngayon nyo magagamit, pang matagalan po ito yung mga kaalaman na binabahagi natin. At dito po, hindi tayo yung nag-i-interview ng mga magsasaka, tayo yung magsasaka mismo. Hands-on po tayo. Kaya yung sinasabi natin ay yung ginagawa natin, at yung mga nagtatanong, sinasagot po natin sila dahil karanasan po natin yung ating ibinabahagi, hindi karanasan ng iba. Yon ang kaibahan ng ating channel. Kaya tumutok po kayo at laging manood ng ating mga video para maging magaling kayong farmer. Salamat din sa mga silent subscriber na laging nanonood, laging bumabalik sa ating channel. Salamat din sa mga kahit hindi mga nag-subscribe na lagi nanonood. Maraming nakakita sa akin na sinasabi nila na sila ay nanonood at sa susunod daw mag-subscribe. Kahit hindi naman po kayo mag-subscribe, hindi namin kayo pinipilit. Ang importante, makatulong kami sa inyo at mapaangat natin yung status ng inyong buhay. Hangarin ng vlog na ito or ng video na ito na mga ibinabahagi natin ay para makatulong sa mga farmer na kagaya natin na talagang hirap silang maghanap ng impormasyon para mapadami at mapaganda yung kanilang mga halaman. Huwag na kayong pumunta sa iba, dito sa channel na ito marami tayong ituturo at sigurado na gagaling po kayo. Sa mga gustong magtanong, huwag po kayong mahiya, magtanong lang po kayo. Sa mga gustong matuto, lagi nyong ulitin, lagi nyong panoorin yung ating mga video. Kaya nga pala,
yung mga nagtatanong ng kung ano-ano dyan, sinasagot po natin maski ano po yung basta abot ng ating kaalaman, ating pong sasagutin na yung mga tanong na yan. So i-update po ulit natin kayo sa ating mais para masundan po ninyo kung gusto nyong gayahin, kung gusto nyong sundan para umani kayo ng marami. Lagi po kayong bumalik sa ating channel. No, taninim natin ito noong November 3, November 26 na po ngayon. 18 days po ito nung nisprehan ko ng Roundup. Pero inabunuhan ko siya nung 7 days. Pinatubigan ko na rin siya kaya mabilis siyang lumaki. In fact, yung nauna sa akin ng 1 linggo, ganito na rin yung kanyang mais kasi alam niyo yung sikreto dito, yung paggamit natin ng Power Grower Combo at Anaa. Ito, nagtataka nga rin ako, hindi ko pa napatubigan. Nung inisprayan ko ito ng after 2 days, nung inisprayan ko ito ng Anaa at Power Grower, hindi pa ganito yung kanyang itsura. Ngayon, after 2 days, 2 to 3 days, ang lalapad na nung kanyang dahon at ang lalaki na niya. So pagkatapos nitong mapatubigan, sigurado lalaki ito at mabilis na bubuka yung kanyang mga malalaking dahon. Ngayon pa lang nga, ang lalaki ng kanyang dahon, halos 1 dangkal pa lang yung kanyang laki. Isang dangkal yung kanyang laki, pero ang lalaki na nung kanyang dahon, parang parang yung gabaywang na. Ang sikreto lang po dyan, maaga nyo po siyang patubigan at abonuhan. At yung paggamit ng Power Grower at Anaa, dapat po matutunan ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood, pagsusubscribe at pag-share ng ating mga video. God bless po!